Hello guys! So March 6, 2024 nang naisipan namin mag-overnight sa Tagaytay. Kaya samahan nyo kaming bisitahin ang ilan sa mga bagong kainan dito. Ilan nga dyan sa mga yan ay ang La Terraza na meron palang pa-buffet dinner. Sikat ito sa kanilang malawak na overlooking view. Tapos nag-try din kami sa Goto Pares na katabi lamang nila at bago umuwi pa Manila ay dinaanan namin ang pinakabagong Starbucks dito at nag-viral pa nga to dati dahil sa haba ng pila bago ka pumasok. So tara na guys, let's explore this newest viral kainan in Tagaytay. So nag-book pala kami via Airbnb ng small room sa subdivision, yung Greenwood subdivision along Indang Mendez Road. Hindi ko na nakuhaan kasi sobrang pagod ako and inaantok pagdating dyan. So nung makapahinga nga kami around 5 PM ay lumabas kami para mag-dinner. Pero dumaan muna kami sa Cecilia's Buko Pie para bumili ng snacks at ng ever favorite kong ube buko pie at ng mga tarts. O diba, nauna pa yung dessert bago mag-dinner. Pero tinikman ko lang naman yan. Masarap siya, hindi sobrang tamis. And so, eto na nga, diretso na kami sa La Terraza Restaurant for dinner. May mga nakasabay na rin kaming ng mga nagpa-park, mga dumarating na siguro magdi-dinner din of course. So yan, nakikita nyo kung gaano kalawak yung kanilang parking lot. At yun nga in-offer sa amin yung 999 pesos per head na dinner buffet. Nag-grab na rin namin kasi nakita namin may lechon. Kita mo, sinalubong pa kami ng lechon doon pag-akyat namin. And chinek din namin yung menu bago kami nag-decide or yung mga nakahain sa buffet nila. Mukhang sulit naman kasi alam niyo naman dito sa Tagaytay, medyo talaga may kamahalan ng mga restaurant. So ayun, nakita niyo kung gaano ka-instagrammable yung lugar. Meron sa baba, meron din dito sa second floor nila. At napaka-aesthetic nga ng mga lightings nila. And dito sa may bridge na to, dito kayo pwedeng magandang magpicture dahil kitang-kita nyo dito yung Taal Volcano or yung Taal Lake. O diba nga, nag-selfie-selfie na ako. At syempre, eto na, inupakan na namin ang mga nakahaing food at hindi rin ako nagpahuli dun sa kanilang pa-dirty ice cream. Nakasama rin yan sa buffet. Pero pinilit ko na lang ubusin kasi sobra talagang busog ko na. So, yun na guys, kayo na humusga kung okay na ba sa inyo. Sulit na yung 999 pesos per head na buffet sa kanilang mga nakahain dyan. Kuminsan lang naman para ma-experience natin yung mga ganitong dining sa lalo na sa Tagaytay, no? Eh siguro okay din naman paminsan-minsan na mag-indulge. Ayan, meron din silang tawilis. 'Yun yung isa sa parang best ano nila diyan sa Tagaytay, 'di ba? Tawilis, bulalo, pero walang bulalo diyan na nakahain ng time na 'yan. So umakyat din kami sa kanilang rooftop, no? Ayan, makikita niyo. Yan yung kanilang bar. So, dito yung inuman. But, hindi pa yan operational nung pumunta kami. Pero, nakaset up na lahat yung ilaw, yung mga tables, na napaka-cozy din at Instagrammable din yung paligid. So, masarap dito mag-chill talaga, lalo na kung malamig ang simoy ng hangin, ano? Tapos, mag-alcohol ka, yung magbi-beer ka, di ba? So, ito yung kuha from rooftop doon sa second floor, doon sa may bridge na merong Taal view. Ganyan kaganda yung restaurant na yan. And also, meron din silang sariling pasalubong shop sa baba. So, kung meron pa kayong mga hinahanap, try nyo, baka meron dito. Kasi kami galing na kami sa Cecilia's. O kung meron kayong ibang gusto, pwede nyo ring itry dito sa kanilang pasalubong shops. Pero normally kasi halos pare-pareho lang naman din sila ng tinitinda dyan. So yun guys, wala na akong binili dyan kasi yung tart lang naman yung habol ko tsaka yung ube buko pie doon sa Cecilia's. At yun na nga, super busog na kaya babalik na kami doon sa aming Airbnb studio na ni Rem. And
after nga namin mag-Netflix, ay naisipan namin mag-midnight snack or after midnight snack dito sa Goto Pares. Kasi nga, gusto rin talaga namin itong puntahan. So, ayan, meron din silang sariling parking na malaki, no? At medyo malamig na nga nung oras na yan, so doon kami pinaupo sa loob. Marami silang seats and tables, pwede makapag-accommodate din ng large number of groups. So yan, cozy din yung dining nila. And maganda yung music. May pang-music sila dyan. Tumutugtog nga yung South Border music yan. May playlist ng South Border. At yan, nag-hot choco ako. Pero hindi ko masyado nagustuhan dahil sobrang tamis, may marshmallow pa. At pinilit ko lang ubusin. So, palabok yung in-order ko na may puto. At si Marlo naman ay arroz caldo na may crispy tokwa. Hindi na kami nag-rice, although may mga tapsi rice din dyan, tapsi meals. But since matutulog na nga, so yun na lang yung kinain namin. Yung palabok, hindi siya ganun sasabihin mong babalikan, pero okay naman, masarap din. Actually, naubos ko nga rin eh. Kasi sayang naman, hindi mauubos. And masarap din yung kanilang mga condiments, yung mga sausawan nila. Nagko-complement talaga dun sa goto. Pati yung chili garlic nila dito, masarap. At nung bago kami umuwi ng Manila, ay dito kami nag-decide mag-breakfast sa Starbucks Hiraya. Ito nga yung pinakamalaki at pinakabagong Starbucks dito sa Tagaytay na dinarayo pa ng mga turista at mga taga Manila. Lalo na nung bagong bukas to. So makikita nyo naman kung ba't dinadayo to dahil sobrang lawak sa loob. Makikita nyo ang daming seats, diba? Pero that day, nung nagpunta kami, swerte kasi weekdays and wala pa masyadong tao. So, hindi na kami pumila. And I'm not sure kung recently ba kahit weekends, mahaba pa rin ba yung pila or nawala na yung hype. No? Kasi yung pinupuntahan dito is yung view. Actually, sa sobrang luwag nga, nakailang lipat kami dyan. Nag-try kami ng iba't ibang tables. Siyempre, yung best part dyan ay yung dito sa may view ng Taal Lake, no? Kitang-kita mo talaga yung Taal Volcano dyan. At meron ding mga tables dyan kung gusto nyo tumambay sa gabi, lalo na pag sunset. Pero nung time na yan, sobrang init kasi nasa 10:30 na rin yan eh. So, nag-picture-picture na lang ako dyan. So, ayun na nga, nag-order na lang ako ng penne pasta, tumulang kamatayang 4 cheese flatbread, at syempre coffee. Si Marlo naman may cup of fruit. Sobrang ganda talaga din dito kasi may isip mo para ka nasa ibang bansa na Starbucks with that view pa, diba? Para ka nasa Switzerland or something. Hindi siya yung nasa middle of city or nasa mall. So talagang kaya naman to dinarayo, no? Also, kung mapapansin nyo, yung CR nila dito malaki din. Sobrang lawak. Siyempre, sa dami ng taong pumupunta dito, dapat lang ay marami talaga silang cubicles. Ayan nga guys, paglabas diba? Dito lang sa entrance, makikita nyo na merong mga parang lanes. May mga lubid dyan. Kasi nga, hindi ka basta-basta makakapasok. May pila dyan kapag maraming tao talaga. And nakalimit yung stay mo ng 2 hours. Ayan, nakalagay yan dyan sa labas. Pero buti nga, ayun, at least na-explore namin to nang walang masyadong tao. Kaya okay naman. And so, ayun na nga guys, our Tagaytay trip. Thanks for watching. Bye!